In-interview po si Attorney Delgra kanina, nabanggit nga niya itong si Tatay Digong ay nadapa, no, at nauntog yung ulo sa sahig. So sa totoo lang wala akong ibang masisisi dito kundi yung presidente natin ngayon sa Pilipinas. Narito ang Balitang Pinoy TV. Itong main topic natin, no, ito po ay medyo update patungkol kay FPRRD, si Tatay Digong, na ayan na nga, no, ng kanyang kalusugan sa ICC, no. In-interview po si Attorney Delgra kanina, nabanggit nga niya na yung kalusugan po ni FPRRD doon sa ICC medyo nakakabahala na dahil minsan raw itong si Tatay Digong ay nadapa, no, at nauntog yung ulo sa sahig. So that is a very alarming itong sitwasyon ni Tatay Digong, no. Yan, pag-uusapan rin natin yan, no. Ang ating opinion patungkol dyan, no. So yan po ang ating topic ngayon, pero bago ang lahat, guys, i-like muna at i-share ninyo itong video na ito sa mga nanonood para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated dito sa ating mga trending na mga balita, okay? Libre lang naman yan, mag-subscribe na kayo, okay? Tapos punta naman tayo dito. Dito na tayo sa main topic natin. Ito nga Hindi ko po naikwento, ano? Hindi ko na itanong kung sa... ito ngang issue patungkol sa kalusugan ni Tatay Digong sa ICC, no? Na meron tayong meron silang mga naririnig na mga balita na nauuntog yung ulo ni Tatay Digong kasi minsan na raw nadapa, no? Sa health issue nga di ba? Kaya nga yung memory ni Tatay Digong medyo hindi na normal. Ang masakit pa nito, walang ginawa itong mga taga-ICC. Okay? Wala silang ginawa dito, wala silang action dito, kundi hinahayaan lang nila. Kaya nga kawawa si Tatay Digong Ayaw nating ako ang pinaka hindi ko magugustuhan kapag doon siya magurgor sa loob. I don't want that to happen. Kasi lagi na yung sinasabi ni Tatay Digong, kung magugurgor man siya dito sa Pilipinas, sa kanyang katanda, kasi patanda na siya sana sa bahay niya o sa Davao. Pero itong ICC talaga, wala. Because of madness nitong mga dilawan, yan ang ginawa nila kay Tatay Digong. There will be time of reckoning. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo lang yan. Kayong mga dilawan na gusto talagang maging kapangyarihan sa upuan ng isang presidente, hindi yan mangyayari sa inyo. Kasi kayong mga dilawan, ilang taon na kayo pinagbigyan na maging leader dito sa Pilipinas, wala kayong ginawa. Corruption dito, corruption doon, pagsak ang ekonomiya, no? Wala na, hindi na napatunayan. Walang napatunayan actually ang mga dilawan. Kaya huminto kayo. Kung umaasa kayo na babalik ang mga dilawan, wala. Pamilya patungkol dyan sa nangyayari kay former president. Pero nakakabahala, nakakagalit sa nangyayari sa kanya. The motion that the former Counsel Kaufman filed to verify yung mga reports na natutumba nga yung former president. Dahil nga sa edad niya, alam natin na may kapansanan siya. Totoo nga, totoo. Pero na-watered down. If you look at the statement of the ICC registry, I say, a rare occasion, can you imagine? Kung sino yung mga nakakakilala kay former president na hindi pa siya dinala sa Hague. Alam natin na mahina na siya maglakad at merong nga umaalalay sa gilid kasi nga natutumba. Ngayon, mahigit isang taon na siya doon and it's not well taken care of, including the kind of food that he's supposed to eat to nourish his body. What do you expect? I would not be surprised if there will be, I hope not, matutumba na naman siya. Yan ang problema doon. Talagang very frustrating that you hear this news. Kaya ang panawagan ko, iuwi na siya sa Pilipinas. Panawagan ng karamihan, hindi lang po ako. Iuwi na siya sa Pilipinas. They want to continue with the case, let them continue with the case. In fact, his prayer for interim release was denied because allegedly he's a flight risk. Sino maniwala dyan? Natutumba nga na nga yung tao.
Sir, ito pong International Career Support Association, no, ICSA, isa po itong UNNGO, nag-file po sila no, ng statement doon po sa United Nations, nag-submit sila doon ng kanilang panig at sila po ay nakakusa sa Marcos Jr. government na ginagamit na raw yung ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong ganitong mga petisyon o mga liham o mga statements na isinusumite po sa United Nations, ito ba yung makatutulong, sir, sa kaso ng dating presidente? Anything that will bring out a public and international appeal insofar as the illegality of the arrest and the forcible taking of former President Duterte to The Hague would help the cause of the former president, and that includes the cause of the millions of Filipinos who have been praying and supporting for him. No? Pero meron din nagsasabi na kahit na anong apila yan, saang apila, gaano karaming apila, hindi pa rin makikinig yung ICC kasi sa sinabi na nila, may jurisdiction yung korte, itutuloy namin yung kaso patungkol kay former President Duterte. So, but whatever is the case, hindi tayo hihinto. Ang pag-alam ko, yung sinasabi mong grupo, hindi nga yan grupo ng mga Pinoy solely, no? Opo. It's an international organization. So, ibig sabihin, pati yung mga dayuhan na nakikita nila na hindi tama yung treatment kay former President, tumutulong na rin na mailabas yung kwento, yung totoong kwento na hindi nga tama yung ginawa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Okay. Nakikita ko sa screen nyo yung pag-appear ni former executive. Naalala ko pa yon yung isang official ng Japan, no? Na sila rin ay lubos na nalulungkot sa kalagayan ni Tatay Digong. Hindi lang Japan, marami ring mga world leaders na nalaman nila ang kalagayan ni Tatay Digong ay nagbigay sila ng sympathy na hindi po tama itong ginawa ng mga taga-ICC. Kaya nga ako, yan ang hinihintay ko na itong ibang bansa, especially itong Russia, Japan, na manawagan ng lahat sa ginawa nila kay Tatay Digong. Secretary Bingbong Villaldea, no? During the first and only hearing, at the first hearing where former President appeared. And I recall that in his manifestation, si former Secretary Villaldea was saying na yung nangyari kay former President Rodrigo Duterte was no less than extraordinary rendition or otherwise termed as kidnapping out of the Philippines to The Hague. Opo, sir, anong komento ng legal team doon po sa naging cell monitoring ng ICC kay FPRD dahil po sa kanyang chronic physical ailments? May komento rin po ba ang pamilya dito sa naging hakbang? Hindi ko po naikwento, hindi ko naitanong kung sa pamilya patungkol dyan sa nangyayari kay former president. Pero nakakabahala, nakakagalit sa nangyayari sa kanya. The motion that the former Counsel Kaufman filed to verify yung mga reports na natutumba nga yung former president. Dahil nga sa edad niya, alam natin na may kapansanan siya. Totoo. Pero na-watered down. If you look at the statement of the ICC registry, I say, a rare occasion, can you imagine? Kung sino yung mga nakakakilala kay former president na hindi pa siya dinala sa Hague. Alam natin na mahina na siya maglakad at merong nga umaalalay sa gilid kasi nga natutumba. Ngayon, mahigit isang taon na siya doon, and it's not well taken care of, including the kind of food that he's supposed to eat to nourish his body. What do you expect? I would not be surprised if there will be, I hope not, matutumba na naman siya. Yan ang problema doon. Talagang very frustrating that you hear this news. Kaya ang panawagan ko, iuwi na siya sa Pilipinas. Panawagan ng karamihan, hindi lang po ako. Iuwi na siya sa Pilipinas. They want to continue with the case, let them continue with the case. In fact, his prayer for interim release was denied because allegedly he's a flight risk. Sino maniwala dyan? Natutumba nga na nga yung tao. Opo, tsaka ini-issue attorney na malakas pa raw ang impluensya ng dating presidente. Kaya dapat daw sa ICC lang siya ma-detain. Ako, mas malakas pa nga itong gobyernong ito kasi sapilitan talaga na dinala siya sa Hague. At gusto na naman nila hanapin si Senator Bato. The whole point of this episode, the whole point of this episode, MJ, at I'm trying to understand the whole thing, no?
talagang it really compromises or diminishes our being Filipino citizen that we cannot address these grievances between and among Filipinos by us Filipinos. And I'm referring to having to file it before the appropriate Philippine court. Ina-outsource na natin yung judicial system natin sa labas ng bansa. Kaya nga ako, I'm a lawyer. I've been practicing for quite some time. I feel so bad and so insulted that we are outsourcing our judicial system. Yeah. Mayroon pa nagsasabi dyan, law expert. Talagang mahirap daw ito na kaso. Kaya dalhin natin sa labas. My God. Pero hindi po ba, attorney? Coming from a lawyer, hindi ko na maintindihan. If you don't have any trust in our judicial system, imperfect as it may be, just like the ICC, it's also imperfect. If you cannot trust the Philippine judicial system, huwag ka naman practice as a lawyer. Opo. Tsaka, attorney, kung kukuha din naman sila ng ebidensya at mag-iimbestiga, dito rin naman po. Okay, so yun po ang ang main topic natin dito, ang kalusugan po ni Tatay Digong sa sa ICC. Yan po ang lahat ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Yan po ang concern, main concern yan. Kasi kung sa totoo lang, ang taong bayan gusto pang makita si Tatay Digong na buhay. Imagine itong taong to, marami pong natutulungan yan nung time na siya ay presidente ng Pilipinas. Wala pong ibang presidente ang nakalamang dito kay Tatay Digong when it comes to records, kung sino yung mas pinakamaraming nagawa sa bansa. Diba? Kung hindi siguro dahil kay Tatay Digong, wala. Ang dami pa sigurong krimen ngayon sa Pilipinas. Pero dahil kay Tatay Digong, nare-realize ng taong bayan na disiplina at maganda pala ang buhay na walang krimen. Kasi imagine, ang dami pong nakulong nung panahon ni Tatay Digong na mga gumagamit ng droga. Maraming nakukulong at marami ring mga natauhan. Marami ring mga dating mga gumagamit na nare-realize nila na mas maganda pala yung buhay na na hindi tayo involved sa mga dito sa mga droga na ito. Sa totoo lang, ang dami pong mga bagay na positive na nagawa dito ni Tatay Digong. Tapos, ang sukli natin sa kanya ay yan. Sa totoo lang, wala akong ibang masisisi dito kundi yung presidente natin ngayon sa Pilipinas. Because of madness ni Bongbong Marcos, yan ang sinapit ni Tatay Digong. Okay? So, ang NBI, busy na sila sa paghahanap ni Bato de la Rosa kasi huhulihin na raw nila si Bato. Ito, papakinggan natin yung balita. May update na ba dyan ang pulisya kung nasaan kaya? Or may update na ba dyan ang pulisya kung nasaan kaya? Or may idea ba sila kung nasaan si Senator Bato? Ruth, kanya-kanya ng kilos ang Philippine National Police maging ang National Bureau of Investigation para tugisin o arestuhin ang nagtatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod yan ng utos ng Department of Justice na ipatupad na ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa panig ng PNP, nagpakalat na nga ng tracker team para hanapin ang senador. Pero kung si PNP Chief General Jose Merencio Nartates Jr. ang tatanungin, mas maiging sumuko na lamang ang senador. Aminado si Nartates na magastos kasi magpatupad ng manhunt operations. Okay. Itong si Nartates, ito mabait naman ito si Nartates, pero nagsasuggest siya kay Senator Bato na kusa nang mag-surrender. Alam mo, Nartates, na-appreciate natin yan, yung mga ganyang mga pinagsasabi nyo, Pero baka naman, sir, isipin nyo rin, na si Senator Bato ay alam niya na kapag susurrender siya, magagaya lang siya kay former President Duterte. Alam ni Senator Bato na hindi na po mapagkakatiwalaan ang administrasyong ito. At alam ni Senator Bato de la Rosa na walang pakialam si Bongbong Marcos na ang isang Pilipino ay willing lang siya na isurrender ito sa mga dayuhan. Kaya I hope ikaw, Nartates, bilang Chief PNP ng mga dito sa Pilipinas, ay mauunawaan mo rin si Senator Bato bakit ayaw niyang mag-surrender. Una, hindi pa guilty si Bato, aligasyon, akusasyon ng mga kalaban sa politika ni Senator Bato na nagpatulong sila sa ICC, kaya nagiging wanted si Senator Bato. Kung tutuusin nga, marami po ang mga mabubuting nagawa itong si Senator Bato de la Rosa sa panahon ng War on Drugs.
Pero alam naman po natin na pinupolitika itong si Senator Bato. Okay? So, I shall say na itong si Senator Bato de la Rosa, naiintindihan ko bakit ayaw niyang sumurrender. Lagi nga yung sinasabi ni Senator Bato na kapag dito lang lilitisin itong kaso na ito, kusa siyang mag-surrender. Pero the fact that the ICC ay nangingialam dito sa usaping ito, parang malabo, sir. Malabo yan. Alam din daw yan ni De La Rosa na naging hepe ng pambansang pulisya noon. Nauna nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may 225,000 na mga pulis ang nakaalerto para sa pag-aresto sa senador. Samantala, sabi ni Nartates, posibleng muling igiit ni De La Rosa ang hiling niyang maisailalim sa protective custody ng PNP, bagay na pwede naman daw gawin sa pulisya. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Chief Nartates. Seeking protective custody is meaning that is surrender, Odi. Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself. Ako, naiintindihan ko itong si Nartates kasi inutusan lang ito sila di ba? Ika nga, sabi ni Zaldico, what the president wants, the president gets. Anong sabi ni Senator Amy Marcos? Mismo na ang kapatid ng presidente ang nagsabi, arestuhin si Bato at all cost kahit merong magurgur. Di mas maganda? Okay, para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. Ruth, sa panig naman ng NBI, may binuo na ring team para tugisin si De La Rosa. Pero aminado ang ahensya na malaking hamon sa kanilang pag-aresto ang pagiging PNP chief ng senador noon na may ideya sa kalakaran ng law enforcement. Kaya nananawagan si NBI Director Melvin Matibag kay De La Rosa na sumuko na lamang. Narito. Baka nanonood siya, mas maganda siguro sumuko na lang siya. Kasi dalawang bagay naman yan arestuhin ka o sumuko ka. So here's an option na sumuko. Ruth, oras na maaresto si Senator De La Rosa, ito turn over siya sa Department of Justice o DOJ at ito na raw ang bahala sa mga susunod na mangyayari. Pwede kasi i-detain pa rin siya dito sa bansa o pwede na rin siyang idiretso kaagad o ibiyahe palipad sa The Hague, Netherlands. So, papunta na yan sa Hague, Netherlands kapag si Senator Bato de la Rosa ay mahuli. So, ako sa tingin ko, this is my own analysis, this is my own opinion. Si Senator Bato hindi yan papayag na magpahuli sa mga dayuhan. Makipagpatayan yan si Bato. Do ako that's my own opinion, that's my own analysis. Siguro makipagpatayan yan si Bato bago ninyo mahuli si Senator Bato. He loves his country. At kung magpapahuli itong si Senator Bato sa mga dayuhan, para na rin siyang sumurrender bilang isang Pilipino, no? Yan nga ang aking nakapagtataka Bakit may itong mga dilawan at mga loyalista, tuwang-tuwa sila at atat na atat sila na itong si Senator Bato de la Rosa ay mahuli sa mga dayuhan? Baka hindi ba kayo yan lang ang aking ang analysis ko ba? Baka nakalimutan yung mga Pilipino tayo? Di ba? Tuwang-tuwa kayo na mayroong Pilipinong tapos ang irarason ninyo kasi mayroong ang dami nilang pinapatay noon sa war on drugs, blah 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 blah. Alam naman natin yan na that's all political yung kanilang mga akusasyon. Si Trillanes at si De Lima ang may pakana niyan na isulong sa ICC, di ba? Kasi hindi nila kaya dito sa korte ng Pilipinas. Yan ang totoo. Kaya weaponize nila yung ICC na yan. Because ang ICC, marami ang mga nagsasabi, di umano, binayaran nila ng mga kalaban. Ewan ko kung totoo yan, pero mukha nga. Kasi hanggang ngayon, si Tatay Digong, ayaw talagang parang sa mga desisyon doon, sa interim release, ganun yan. Wala talaga. Talong-talo si Tatay Digong. Ito ring isang epal na si Torre, willing raw siyang tumulong para tugisin si Bato at hulihin si Bato. Ito yung mayabang na si Torre. In terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, mali mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Kayo po, alam po namin na maganda po ang trabaho ninyo ngayon sa MMDA. Pero may clamor po kasi sa social media na kunin kayo ang inyong serbisyo para tulungan daw po ang ating authorities na maaresto po si Senator Bato de la Rosa. Your thoughts po about this, sir? Part pa rin naman ako ng gobyerno Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, mali mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Di ba? Pero sa ibang mga areas na may iba namang mga Office of Primary Responsibility, sila naman trabaho kasi whole of government approach Yeah, General, just to follow up, para tumbukin natin. Go. Para tumbukin natin. Go, Senator. If you're given a special assignment by the President to help in the manhunt, do you have a choice to accept or do you have a choice to
pag presidente ng utusan, automatic no choice, di ba? Pero ito nga ang bottom line dyan. Ang pagtingin ko dyan sa mga bagay na yan kasi institutional yan eh. It's not about a person. It's not about me. It's not about Senator Bato. It is about a process. It is about a system. It is about a law. And it is about a job na desisyonan mo na lang personally kung ikaw ang inutusan whether you do it or not. Kasi maliwanag naman. Ito na, naglabasan na ang mga desisyon ng mga abogado na talagang overwhelmingly at saka yung mga Pero unang-una, I think hindi naman siguro uutos ang presidente na okay, Tore, tumulong ka. Parang malabo. Inilayo ka na nga sa pahamak ni BBM, di ba? Alam naman po natin 'yan kasi may attitude rin itong si Tore na mag-ala presidente. Di ba? Kita mo naman yung ano, di ba? Yung nangyari doon na parang may patrol car pa sa kanyang gilid. Para talagang presidente siya. Na merong mga convoy na mga ano. Mayabang rin ito eh. Alam naman natin yung iba rin yung klaseng type of yabang tong si Tore. Sa akin naman, Tore, wag ka na makialam, Tore. Maganda na yung buhay mo dyan sa MMDA, pero watch out ka, 2028. Ang daming, especially if mananalo si BP Sara, marami talagang kaso itong taong to. otoridad na mismo ang nagsasabi, legal ang warrant, pwede nyo i-implement yan, at yan ay sa tingin ko, we have to respect the process, let the systems work, because police as a law enforcement, hindi po pwedeng mamili ka kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi. Because at the end of the day, the job of the police is not to judge the case, but to implement the processes. And in this case, the warrant. So they have to do it, protect the process, let it roll in its natural course, and most especially, protect the institution. Yun, no? Isa pa, naalala ko pa tuloy ito. Ang mga dilawan, gustong-gusto nilang tumakbong presidente si Tore. Ay, nako. Ganyan kababaw ang mga utak ng mga dilawan na kasi tuwang-tuwa sila dito sa taong ito eh. Ito yung dahilan na si Duterte ay nakulong ngayon. Kasi siya yung talaga very aggressive na ayaw niya talagang parang hindi talaga nila pinapansin yung proseso that time, di ba? Kaya nga ako sabi ko ang dami pang kakaharapin na kaso itong si Tore pagdating ng 2028. Because ultimately, it is in the thing that we protect here at ang foremost Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman